Mainit ang ulo ni Rowena dahil umaga pa lang ay tinawagan na siya ng kanyang ama upang umuwi ng bahay. Galing sa Lakwatsa ang dalaga at nag-book na rin ng hotel para hindi muna makauwi sa kanila. Lalo pa at masyado na siyang stress dahil sa desisyon ng kanyang ama. Hello? Oh, Dad, hi. Okay, I'm coming home. Chill, nagre-relax lang ako, lalo pa at masyado na akong stress dyan sa bahay. Kalma, ngunit may diin sa boses ni Rowena sa kabilang linya. Okay anak, bilisan mo. Narito na ang kaibigan ko. Narito rin ang anak niya na iyong mapapangasawa. Sagot naman ng Don sa kabilang linya. Napairap sa kawalan ang dalaga at huminga ng malalim. Okay, fine. Mag-uusap tayo pagdating ko dyan. Alright, kailangan ko nang patayin ang tawag dahil mag-book pa ako ng taxi nang makauwi ako. Ay, bakit ba kasi naglakwatsa pa? May bahay naman tayo. O siya, mag-iingat ka anak at maghihintay kami dito. Pinatay ng Don ang tawag at huminga ng malalim si Rowena. Malaki ang respeto at pagmamahal niya sa nag-iisang magulang. Lalo pa at may sakit ito at namayapa na rin ang kanyang ina. Kaagad kinuha ni Rowena ang bag at tuluyan ang lumabas ng kwarto. Habang pababa ng hotel ay nag-book muna ng taxi si Rowena upang may masakyan siya pa uwi. Ilang minuto pa ay tumunog na ang elevator. Hudyat na nasa baba na siya. Kaagad lumabas ang dalaga at sakto namang may makita siyang sasakyan na tila hinihintay siya. Nagtaka si Rowena dahil itim ang sasakyan at sobrang kintab nito. Oh, nagbago na ba ang taxi ngayon? Bakit walang taxi dito? Baka modern taxi na to. For the first time, hinihintay na ako ng taxing pinagbuko ah. Nice. Takang tanong ni Rowena sa sarili. Sakto namang bumisina ang sasakyan, kaya napagtanto ni Rowena na iyon ang taxi niya pa uwi. Nagkibit balikat ang dalagang naglakad palapit at binuksan ang passenger seat ng sasakyan. Ganoon na lang ang gulat ni Rowena nang may makitang lalaki sa loob nito. Excuse me? Ako ang unang nag-book ng sasakyang ito. Bakit nariyan ka? Taas kilay na tanong ni Rowena sa lalaki na nakabaston pa. Seryosong tumingin ang lalaki sa dalaga at napasinghap si Rowena dahil sobrang seryoso ng mga mata nito at tila ba nanghihigop sa dalaga. Ngunit nilaban ni Rowena ang seryosong tingin ng lalaki at namewang dito. What? Don't look at me like that, mister. Or whoever you are. Nagmamadali ako, kaya umalis ka dyan at uuwi ako. Saad pa ni Rowena. Tumikim ang isang lalaki na nasa harap at napag-alaman kaagad ng dalaga na ang driver iyon. Nagkatitigan pa sila sa salamin at umiling. No, hindi. Hindi ako papayag na akong lalayas dito. Ako ang unang nag-book sa iyo, Manong. Kaya paalisin mo itong pasahero mo na mukhang kakain ng tao. Ay, sorry ma'am, pero wala na po akong oras. Kailangan na po naming umalis ng amo ko. What? Anong amo? Amo mo rin ako kasi ako nga ang nag-book sa iyo eh. Ngayon, kung nagmamadali itong lalaking to, pues nagmamadali rin ako. Katwiran pa ni Rowena. Sasagot pa sana ang driver, ngunit biglang lumipat sa kabilang upuan ang seryosong lalaki at tumingin sa labas. Aba, may sense of humor ka rin pala, mister. Okay, salamat ah. Alright, tara na Manong, iatid mo muna ako bago ang lalaking to. Mga agaw ng taxi. Bulong ni Rowena sa huling sinabi. Walang nagawa ang driver kundi sumunod. Lalo na
nang tumango ng marahan ang lalaking katabi ni Rowena. Parang Pepe. Akala mo naman kung sino. Yes, gwapo ka. Pero mukha kang matanda dahil dyan sa baston mo. Irap pa ni Rowena sa lalaki na nasa labas pa rin nakatingin. Kinalma na lamang ni Rowena ang sarili dahil ramdam niyang wala siyang makuhang sagot ng katabi at para itong Pepe na nakatingin sa labas. Maya-maya ay nagtanong ang driver kung saan siya bababa, kaya mabilis na binigay ni Rowena ang kanyang address. Ilang minuto lang ang lumipas ay pumarada na sila sa mansyon ng mga Alfonso. Manong? Bakit walang metrohan ang sasakyan mo? Paano ko malalaman kung magkano ang ibabayad ko sa iyo? Takang tanong ni Rowena sa lalaki at tumingin muli sa katabing lalaki gamit ang salamin. Tumango muli ang lalaki kaya tumango rin ang driver. Ay, libre na po yun, ma'am. Basta sa susunod, huwag niyo pong pairalin ang init ng ulo para hindi po kayo nagkamali ng masasakyan. Ha? Sige po. Salamat ng marami, Manong, ha? Naway bigyan kayo ng bonus ng boss mo dahil sa pagiging mabait mo sa pasahero mo, okay? Salamat po ulit. Sagot na lamang ni Rowena at bumaba na ng sasakyan. Hindi nag-aksaya si Rowena na tingnan ang katabing lalaki at diretso lamang ang lakad nito papasok ng bahay. Okay sir, sa opisina na po tayo? Mahinang tanong ng driver. What was that, Manong? My gosh, masyado na akong late dahil sa babaeng yun. At kailan pa naging taxi ang itim na sasakyan? Babae nga naman. Ayaw tumanggap ng pagkakamali. Lihim na napangiti ang driver at pinasibat na ang sasakyan. Naku, pansin ko nga sir, masyadong mainit ang ulo ng magandang binibini. Yeah, I can see that. Ano kayang nangyari? Baka iniwan ng kasama niya sa hotel, kaya mainit ang ulo. Well, kapag ganoong babae ba naman ang kasama ko sa iisang kwarto, ay iiwan ko talaga. Napatawa na lamang ang driver at tipid rin nang umiti ang binata. You know what? Baka iniisip nun, matanda ako kasi may baston akong dala. Nakita ko siyang tumingin sa akin eh. Wika pa ng lalaki. Napailing na lamang ang driver at lihim na tumingin sa amo. Parang tinira ni Cupido ang amo ko ah. Sa isip nito. Samantalang si Rowena naman ay agad binigay ang bag at jacket sa katulong na sumalubong sa kanya. Here? Thank you. Ang papa? Nasa library po, Miss Rowena. Naroon din ang kaibigan niya kasama ang anak dito. Napatigil si Rowena sa paglalakad at tumingin ng seryoso sa katulong na kasing edad niya. Wait, what did you say? May kasamang anak ang kaibigan ng papa? Nasabi ba niya ito sa akin kanina? Paano kung ito ang lalaki ipagkakasundo niya sa akin? My goodness. You know what? Mas nanaisin ko pang maikasal sa lalaking nakabaston kanina kesa sa anak ng mga kaibigan ng papa. Okay, sigurado ka ba? Yes, ma'am. Narinig ko kanina. Nagtatawanan pa nga sila kasama ang kasing edad natin na lalaki. Okay, thanks for being such a marites. Sige na, ipasok mo na yan sa kwarto ko. Kaagad namang sumunod ang katulong at nagmarcha naman papunta ng library ang dalaga. Kumatok ng 3 beses si Rowena bago binuksan ang pinto. Walang kangiti-ngiti ang dalaga habang pumasok ng kwarto at nakita niya ang 3 lalaki na nakatayo na tilabay naghihintay sa kanya. Oh, my Yunika, iha. Come here, anak. Amigo, meet my only daughter, Rowena. She's a bachelor degree pero pinili niyang mag-travel-travel muna dahil may pera naman kami.
Masayang wika ng Don at pinakilala ang dalaga. Tumaas ang kilay ni Rowena nang makitang sabay na natulala ang dalawang lalaki, habang isa naman ay titig na titig sa kanya. Iha anak, please maghilaw ka sa kanila. Kinakabahan na wika ng Don dahil naramdaman nito kaagad ang pagkadigusto ng anak sa bisita. Mawalang galang na po. Ako po si Rowena Alfonso. Kung ano man ang napag-usapan ninyo ng ama ko, ay wala akong pakialam. Dahil hindi ako papayag sa nais ninyo. Nakapag-aral ho ako at may sariling isip. Hindi niyo ako pwedeng diktahan, lalo pa at buhay ko ito. Pa, I'm sorry kung sasaktan ko kayo, pero this time, ako na muna ang masusunod. Now, excuse me. Diretsahang wika ng dalaga at agad lumabas ng library. Parehas na natulala ang tatlong lalaki hanggang makalabas si Rowena. Huminga naman ng malalim si Rowena at pumasok sa kanyang kwarto. Maya-maya ay pumasok ang kanyang ama at seryosong tumingin sa kanya. Nakaalis na sila. Now, anong plano mo sa buhay anak ha? Nakapagtapos ka nga ng college pero ayaw mo namang magtrabaho. Anak, I'm getting older and older each day. Kailan ka pa magtatrabaho? At maisalin ko na sa iyo ang kumpanya. You know what? Paubos na ang pundo natin. Mauubos pa ito kapag nagpatuloy ka sa pagiging lakwatsera mo. Kaya ba, nais mo akong ipakasal sa pangit na iyon? Dad, kung buhay lang si Mami, hindi iyon papayag sa gagawin mo sa akin. Hindi ako robot. Then help yourself. Hindi yung aasta kang mayaman na hindi naman talaga. Alam mong dugo at pawis namin ng mami mo ang puhunan namin sa kumpanya. Kung may ibang anak lang talaga ako. Pero wala akong magawa dahil nag-iisa ka lang, Rowena. Kaya naisip ko na ipakasal ka sa lalaking iyon para siya ang mamahala sa kumpanya natin. Ipakasal, Papa? O ipakasal sa leeg? Alam mong wala akong alam sa gawaing bahay. Anong silbi ko kung ipakasal mo kami, ha? Pa, I don't know him at mabigat ang pakiramdam ko sa mag-amang yun. Please, I'm begging you. Bigyan mo ako ng oras na maghanap ng lalaking papakasalan ko. Dahil alam mo naman na wala akong talent sa kumpanya ninyo ng mami. Rowena anak, hindi ganun yun. Kilala ko ang magiging asawa mo. Walang magulang na nanaisin na mapahamak ang anak. Paano kung magkamali kayo? May babalik mo ba ang oras na ito, ha? Kaya wag na po pa. Pangako, hindi mo na ako kukuha ng pera sa bangko. Okay, I will pursue my culinary arts. Para naman may silbi ako kapag makita ko na ang nais kong maging asawa. Ay, naku anak, gastos na naman. No, again pa, hindi ako kukuha ng pera sa bangko. Ako na ang bahala doon. Basta't huwag niyo lang akong pilitin sa kasal na yan. Okay, pagod na po ako at kailangan kong magpahinga. Bagsak ang balikat ng Don na lumabas ng kwarto. Parang piniga rin ang puso ng dalaga nang makitang malungkot ang kanyang ama. Pero nanindigan si Rowena dahil ayaw niyang magsisi sa huli. Kinabukasan ay maagang tinawagan ni Rowena ang kaibigan upang simulan ang planong pag-aaral ng culinary arts. Hey, kailangan ko ang tulong mo, friend. I want to study pero maghahanap muna ako ng free training. What? Anong nangyari? At naghanap ka ng free? But don't worry, sa school ka na namin mag-aral at libre ka na dito. Okay, I'll talk to mom para makapagsimula ka na agad. Nakahinga ng maluwag si Rowena. May pera naman siyang naitabi pero kailangan niyang makalibre upang walang masabi ang kanyang ama. Ay, salamat talaga, Frenny. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko kung wala ka. Ikaw talaga ang tinawagan ko para naman makalibre. Well, hindi pa naman ako naghihirap pero ayokong humingi ng pera kay Dad
At baka ipagkasalang ako sa anak ng kaibigan niya. Oh, okay. Got it, sis. So, magsisimula ka na ba bukas? Alright, I'll send you the things you need to bring para ma-enroll na kita. Naku, excited na akong makasama ka sa culinary arts, Rowena. Marami kang matutunan dito, you know. Napangiti na lamang si Rowena kahit alam niyang hindi siya nakikita ng kaibigan. Marami pa silang napag-usapan hanggang sa binaba na nila ang tawag. Kaagad namang natanggap ni Rowena ang text ng kaibigan, kaya nagsimula na siyang maghanda para kumuha ng mga papeles na kailangan niya. Ang hindi alam ng dalaga ay may isang itim na sasakyan na nakapark malayo sa kanilang bahay na tila ba nagmamanman sa kanya. Sir Oliver, hindi pa ba tayo aalis? Mukhang nasa loob lamang ng bahay ang magandang pasahero natin kahapon. Napakamot sa ulo na wika ng driver. Seryoso namang tumingin si Oliver sa driver. No, hindi ko siya hinihintay na lumabas. Ay, kung ganun po, anong ginagawa natin dito? Hindi ko rin alam. Okay, tara na sa ospital. Po? Anong gagawin natin sa ospital? That's a good question. You know what? Naisip kong paunlakan ang invitation ng kaibigan kong doktor. Mas mainam siguro kung mag-undergo ako ng therapy para makapaglakad muli ng maayos. I want to drive and walk on my own again. Namangha naman ang lalaki at napangiti. Naku, magpapasalamat talaga ako kung sino yung naging inspirasyon mo, sir. Kay tagal ko na itong hinihintay. Halos 1 taon na mula nang madisgrasya ka. Pero ngayon mo lang naisipan na mag-undergo ng therapy po. Tipid na ngumiti ang lalaki at nag-iwas ng tingin. Okay, let's go. Bago pa magbago ang isip ko. Kaagad namang nag-drive ang lalaki sa takot na magbago muli ang isip ng amo. Napatingin na lamang sa side mirror ang driver at napangiti. Hala, na love at first sight ata ang amo ko sa magandang binibini. Sa loob-loob nito. Makalipas ang buong araw ay maagang nagpahinga si Rowena. Ganoon rin si Oliver, nakakauwi lamang galing sa ospital. Magaan ang loob ng binata at napangiti nang maalala ang magandang mukha ng babaeng naging pasahero nila. Napailing si Oliver dahil hindi niya maiwasan na hindi isipin ang magandang babae. Kaya kinabukasan ay nagpunta muli si Oliver sa lugar ni Rowena kasama ang kanyang driver. Ay, Sir Oliver, akala ko sa opisina tayo didiretso kasi ang aga mo eh. Dito pa rin pala? Ngingiti-ngiti wika ng lalaki. Huminga ng malalim si Oliver at nag-iwas ng tingin. Nais kong makilala ang babae. You know what? I like her. Yeah. Nagustuhan ko siya kahit 1 beses lamang kaming nagsama dito sa loob ng sasakyan. Ay nako, yan lang ba ang problema mo, sir? Okay, magdasal na tayo na sana lumabas ang magandang babae para makausap mo siya. Nahihiya ako. Kaya pwede bang ikaw na lang? Ay naku sir, bawal yan. Kapag may gusto tayo sa isang babae, dapat marunong tayong magsalita. Oh, really? Kaya ba wala kang nobya ngayon? Ay, ibang usapan naman yan sir ah. Oh, teka sir, ang crush mo, lumabas na. Sabay na napatingin ang dalawang lalaki sa gate ng bahay ni Rowena at nahugot ni Oliver ang sariling hininga nang masilayang muli ang magandang si Rowena. Ay, ayan na. Operation getting her name para kay boss. Magilaw na wika ng driver at pinaandar na ang sasakyan. Kinakabahan si Oliver pero tuwid siyang umupo sa kabilang upuan. Nagtaka naman si Rowena
nang may pumarada na itim na sasakyan sa kanyang harap. Huh? Wait, magbubok pa sana ako ng taxi pero may dumating na? Seriously? Itim muli? Kailan kaya naging itim ang taxi? Bulong ni Rowena at bumaba naman ang salamin ng sasakyan. Good morning, Miss Beautiful. Magbubok muli kayo ng taxi? Kasi kung oo, wag na. At kailangan kong makarami ngayon ng pasahero. Oh, hi! Okay, ihatid mo ako sa... Hindi na natuloy ni Rowena ang sasabihin dahil kusang nagbukas ang pinto ng passenger seat at nakita muli ni Rowena ang gwapo pero seryosong lalaking nakabaston. Hi, good morning. Ikaw muna ang ihatid namin at pwede naman akong malate. Wika ni Oliver. Nagulat pa ang driver sa biglaang pagsasalita ng amo. Oh, ikaw ulit? My gosh, tadhana nga naman. Okay, thank you sa inyo. At hindi ako mahihirapan na kumuha ng taxi. Tipid na ngiti ni Rowena. Tumango rin si Oliver at pinakalma ang sarili. Nais matawa ng driver pero pinigilan nito. Tila kinikilig ang driver habang sinusulyapan ang dalawa sa likod. Walang imikan si Rowena at Oliver sa likod ng sasakyan hanggang sa makarating sila sa paaralan ng culinary arts. Oh, Miss Ganda, ano nga pala ang pangalan mo? Mabilis na tanong ng driver kay Rowena nang makalabas ito ng sasakyan. Oh, it's Rowena Alfonso. Oh, pwede rin bang magtanong? Sagot ng dalaga, ngunit pabulong na tanong nito. Ay, sige po, ano po yun? Tumingin muna ang dalaga sa lalaki na nasa labas ang tingin bago nagtanong sa driver. Pwede bang kunin mo ang pangalan ng isa mo pang pasahero? And then, kapag magkita tayong muli, may tip ka sa akin, okay? Nagulat ang driver at hindi napigilan ang sarili na matawa. Ay, ayos. Okay, ito na lang. Akin na lang ang number mo, ma'am. At ako mismo ang tatawag sa iyo. Don't worry po. Wala akong gusto sa iyo, you know? Really? OMG, thanks a lot. You know what? He's my type. Pero masyadong tahimik at seryoso ano? O siya, here's my number. Tanungin mo ha. Okay, babush at late na ako. Kagad umalis ang dalaga at kumuhay pa sa driver. Paalis na ang sasakyan nang hindi sinasadya na magtagpo ang tingin ni Rowena at ng binata na nasa loob ng sasakyan. O nang nag-iwas ng tingin si Rowena dahil sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso. OMG, ang seryoso naman ng tingin na yun. Parang nangihigop eh. Ano kaya ang iniisip nun? Baka iniisip niyang type ko yung driver. Amba. Wika ni Rowena at agad na paigtad nang may tumawag sa kanyang cellphone. Kagad itong sinagot ng dalaga at napag-alaman na kanya lamang itong kaibigan. Huminga ng malalim si Rowena at agad pumasok sa paaralan. Buong araw, naabala si Rowena sa pag-aaral at buong araw namang abala si Oliver sa kanyang opisina. Hapon na nang mag-usap si Oliver at ang kanyang driver at binigay nito kaagad ang numero na nakuha kay Rowena. O ito ang number niya, sir. Good luck. Sana mapansin ka na niya. Alam mo, kita ko kanina, sir, na mukhang may pagtingin siya sa iyo eh. Kaya push mo yan. Talaga lang ha, Cardo? Bakit hanggang ngayon? Wala ka pang jowa? Ay, sir naman. Iba naman kasi itong akin. Basta, number 1 fan niyo ako. Kaya go lang. Tawagan mo na, sir. Oh, Rowena pala, sir. Rowena Alfonso ang pangalan niya. Huminga ng malalim ang binata at agad kinuha ang cellphone.
Nagdadalawang isip pa ito kung tatawagan ba ang numero ng dalaga o sa susunod na lang. Maya-maya ay nakita ni Oliver ang sarili na tinawagan ang numero ni Rowena. Nag-ring naman ang numero sa kabilang linya, kaya napahugot si Oliver ng malalim na hininga. Hello? Sino to? Napalunok naman ang binata ng sariling laway. Oh, hi. Yes, do I know you? Si ano to? Okay, ang driver ito ng taxi. Yes, driver ng taxi. Napailing si Oliver sa kanyang sinabi. Oh, hi, napatawag ka? Well, nais ko lang magtanong kung kailangan mo ba ng taxi bukas? Oh, oh yeah. Pero this is strange na ikaw mismo ang tumawag Akala ko ba hindi mo ako type? Huh? What? Oh yeah, yes, of course. Nais ko lang sabihin na free ulit ako bukas. Baka naman sa akin ka ulit sasakay? I mean, sa taxi? Tumawa naman si Rowena sa kabilang linya. Well, okay. Hey, naroon ba ulit yung isang pasahero mo? Yung sinabi ko sa iyo, nagawa mo? Nagtagpo naman ang kilay ni Oliver at hindi naintindihan ang sinabi ng babae. Oh no, never mind. Baka isipin nun, sobrang crush ko siya. Okay, sige na, bye-bye at mag-aaral pa ako. Bukas 7 a.m. sharp ha. Pinatay na ni Rowena ang tawag, kaya dahan-dahan namang binaba ni Oliver ang cellphone. Napangiti na lamang ang binata, ngunit agad ring nabatukan ang sarili. Oh my gosh, ang torpe mo talaga, Oliver. Nagkakahiya. Kinabukasan ay nasa loob na ng sasakyan si Cardo at naghihintay kay Oliver. Kagad namang nakita ni Cardo na paparating na ang amo. Ngunit wala itong bitbit na baston. Oh, good morning sir. Nasaan ang baston mo? Oh, I'll drive for now, Cardo. Dito ka na muna sa bahay at tatawagan na lamang kita kapag di ko pa kaya. Po? Naku, hindi pwede po. Baka mapano kayo sa daan. No, it's okay. I would like to try. Walang nagawa ang driver ni Oliver, kundi hayaan siya. Kinakabahan man ay sinubukan pa rin ni Oliver na mag-drive. Maya-maya ay nakita na ng binata si Rowena sa harap ng bahay dito na tila ba naghihintay ng masasakyan. Napangiti ang binata at agad pumarada sa harap ng dalaga. Binaba ni Oliver ang salamin ng sasakyan at gulat na gulat pa si Rowena. Wait, ikaw? Teka, bakit ikaw ang nagdadrive dyan? Nasaan ba? Hindi natapos ng dalaga ang tanong dahil may isang taxi na pumarada sa kabilang bahay. Wait, hindi ito taxi? Bulong na tanong ni Rowena. Get inside, Rowena. Malilate na tayo. Ngiting wika ni Oliver. Namula naman ang mukha ni Rowena at biglang nag-init ang mga tenga. Kami lang dalawa? Nasaan na yung driver? Sa isip ng dalaga. Walang nagawa si Rowena nang bumaba si Oliver ng sasakyan at mas nagulat pa ang dalaga dahil wala itong basto na bitbit. Binuksan ni Oliver ang pinto ng sasakyan sa tabi ng driver's seat. Get in please. Saka na ako mag-i-explain. Oh, iya, sige. Walang imik ang dalaga habang pumasok sa loob ng sasakyan. Napasinga pa itong muli nang makitang maraming taxi ang kanyang nakikita. I would like to introduce myself. Sana kung okay lang. Wika ni Oliver. Oh,
Yeah, sure. Marami rin kasi akong tanong. Pinaandar na ni Oliver ang sasakyan. At dahan-dahan lamang ang takbo nito. Nais magalit ni Rowena dahil tiyak na malilate siya. Pero di niya magawa. Diyos mio, Marimar. Well, syempre naman no. Ang gwapo kasi ng driver ko. Kasama ko. Sa isip nito. I'm Oliver de los Reyes. At tama ka, this is not a taxi. Nung araw na binuksan mo ang sasakyan ko, ay nagulat kami parihas ng driver ko. Natutup naman ni Rowena ang bibig. Tila ba gulat na gulat? Oh, it's okay. You know what? Nais kong mangbasto sa araw na iyon. Pero nakita ko na you had a bad day. Kaya sumakay ako sa trip mo. Actually, kami ng driver ko. How about yung pumarada kayo sa bahay ko? Was it a plan? Sa wakas ay tanong ni Rowena. Well, I can't forget you. Matapos ka naming ihatid. Funny to say, pero na-love at first sight ata ako sa iyo noon. You seem funny and brave. Akalain mo yun? Oh my gosh! Bakit di ko naisip kaagad na hindi pala ito taxi? Akala ko talaga nag-iba na ang mga taxi eh. Naku, I'm sorry talaga. Oh no, it's fine. Kung hindi mo yun ginawa, hindi din kita makilala. Natameme naman si Rowena sa sinabi ni Oliver. Piking ngumiti ang dalaga nang mapansin na balisa ang lalaki. Sa eskwelahan ba kita ihahatid? Maya-maya ay tanong ni Oliver. Oh yeah. Thank you pala ha. Nais kong magbayad. Sa ilang araw kong pagsakay sa kotse mo. Nagkakaya talaga. No, I told you Rowena. It's fine. Walang problema yun sa akin. Tumango naman ang dalaga at nakahinga ng maluwag nang makitang malapit na sila sa eskwelahan. Maya-maya ay bumaba na si Rowena at nagpasalamat muli kay Oliver. Mabilis itong naglakad palayo sa binata. Tila nangihina naman si Oliver habang kinuha ang cellphone at tinawagan ang driver. Hello sir, ano na? May nangyari ba sa'yo? Puntahan na ba kita? Oh, my leg is fine, Cardo. Nag-usap na kami ni Rowena. It seems she doesn't like me. Ano? Paano mo nasabi, sir? Well, nasabi ko sa kanya ang totoo. Ngumiti lamang siya ng tipid. And wala na. Yun lang. Oh, this is insane. Ay, hindi, sir. Baka nahiya lang din. Naku, proud ako sa iyo, sir. At sinabi mo talaga kay ma'am ang totoo. So, ano na, sir? Pupunta na ba ako? Oh no. Tatawag ako sa office. Absent muna ako today. At dito na muna ako sa labas ng school ni Rowena. Po? Hindi ka ba maboboard dyan? Oh, nais kong malaman kung may pagtingin ba siya sa akin. Para naman di masayang ang oras ko, you know? Naku! O siya, sige sir, good luck ulit. Huminga ng malalim si Oliver at pinikit ang mga mata. Tila, tinamaan na nga ang binata kay Rowena dahil nais niyang makasiguro dito. 12:00 na nang bumalik sa katinuan ang utak ni Rowena dahil tumunog ang kanyang cellphone. OMG, grabe naman yun. Ilang oras kong iniisip ang sinabi ng gwapong Oliver na yun. Akala ko talaga may sakit siya kasi nakabaston eh. Wika ni Rowena at sinagot ang tawag ng ama. Yes, Dad? Oh, Iha, nasa paaralan ka ba? Nais ng amigo ko na kumain tayo sa labas ngayon. Actually, nasa baba na ang anak niya, kaya maghanda ka na, okay? Po? Papa, wait lang. Bakit ngayon niyo lang sinabi? Para ano? Para gagawa ka ng paraan na humindi?
Let's try, iha, okay? Malay mo, magustuhan mo pala siya. O siya, at bababa na ako ng bahay. Bagsak ang balikat ni Rowena habang mahigpit ang hawak sa kanyang cellphone. Napailing siya dahil biglang sumakit ang kanyang ulo sa nalaman. Dad, ano pang gagawin ko? Ayoko nga, diba? Daddy naman eh. Maya-maya ay may naghanap na kay Rowena at nagulat siyang makita ang lalaking nakita niya dati sa kanilang bahay. Rowena, hi, pinasusundo ka sa akin ni Tito. Ngitinguy ka nito. Piking ngumiti si Rowena at lumapit dito. Oh, hello. Kailan pa kayo nag-set up ng date? Bakit parang ambush ata itong ginagawa ninyo ng papa mo? Oh, sorry Rowena. Ako kasi ang may nais nito. Nais lang naman kitang makilala ng masinsinan. Look, don't waste your time. Sorry to say, pero wala kang pag-asa sa akin. Nagsimula nang maglakad palabas ng building si Rowena at nakabuntot naman dito ang lalaki. It's okay, Rowena. Handa naman akong maghintay. Okay lang talaga sa akin. Nais ko lang maging kaibigan ka. You know what? Marami na rin akong kaibigan, kaya I don't need one. Patuloy pa rin ang paglalakad ni Rowena hanggang sa kalsada. Huminto si Rowena at ganoon rin ang lalaki. Don't be harsh, Miss Rowena. You know what? Pagod na akong magbait-baitan sa iyo. Hindi mo ba alam? Napabagsak na ang kumpanya ninyo? At ako lang ang tanging makakapagsalba nito? Kaya kong isalba ang kumpanya ninyo dahil hindi mo nga kaya. Oh, wow! Edi, lumabas rin ang tunay mong budhi, lalaki. Pues, wala akong pake kung ikaw ang daan para maisalba ito. Basta, ayoko sa'yo dahil hindi kita gusto. At sa tingin mo, may magkakagusto pa sa'yo? Maganda ka nga, pero pangit naman ang ugali. Patuloy ang sagutan ng dalawa at napansin naman ito ni Oliver. Oh, Rowena. May kaaway ba siya? Wait, sino itong kausap niya? Tanong ni Oliver sa sarili at mabilis na lumabas ng sasakyan. Palapit na si Oliver sa dalawa nang biglang naglanding sa mukha ng lalaki ang kamay ni Rowena. Gulat na gulat si Oliver at napatigil pa sa paglalakad. Wag na wag mo akong pasusin, lalaki ka. Hindi mo ako kilala. Mabuti ako sa mabuti. Pero pangit ang ugali ko kapag bastos ang harap ko. Sasagot na sana ang lalaki pero nagsalita na si Oliver sa likod ni Rowena. Babe, may problema ba? Sabay na napalingon si Rowena at ang lalaki kay Oliver. Nagtaka si Rowena sa tanong ng binata pero lumapit pa rin si Oliver dito. Hinawakan ni Oliver ang bewang ni Rowena at pinalapit sa katawan nito. Napasingap naman ang dalaga pero hindi siya nagpahalata. Oh, ikaw pala Mr. Castro. May problema ka ba sa girlfriend ko? I think she's angry with you. Namutla naman ang lalaki at agad kumaripas ng takbo. Wait, what's wrong with him? Bakit yun tumakbo? Takang tanong ni Rowena. Well, baka natakot. Malaki ang utang ng lalaking yun sa akin. Pero wala naman akong paki. Dahil pera lang yun. I can earn more. Pero ang tiwala, wala na. Oh my goodness. Kaya siguro, nais niyang maikasal sa akin para maipasa sa kanya ni Dad ang kumpanya. At doon siguro siya kukuha ng perang pangbayad sa utang niya. Oh, we don't know, Rowena. Pero anong ginagawa niya dito? Bakit ka nagalit sa kanya? At anong kasal? Is he your boyfriend? Boyfriend? No. Di ko nga kilala yun. Kaibigan ng Dad ang papa nun. Kaya siguro ganoon na lang nila kagusto na makasal sa akin. Huminga ng malalim si Oliver. Oh, good thing dumating ako. Kung hindi, oo nga pala.
Anong ginagawa mo dito? Nais kitang yayain kumain sa labas. Pero kung may lakad ka, okay lang. Ay, hindi. I mean, yes, meron. Tumawag ang papa ko. Kakain daw kami sa labas kasama ang mag-ama na yun. Oh, you want to join me? Tingnan ko lang kung matutuloy ba ang balak nilang kasal kung makilala ka nila. Napangiti naman si Oliver. Okay, I guess effective yung sinabi ko kanina. Oh yeah, let's do it again. Sarap ng papa ko, okay? Magpanggap tayo na magsyota. Napapailing na lamang ang binata at ngumiti sa kakulitan ni Rowena. Maya-maya ay nag-text ang ama ng dalaga sa exact address at ramdam ni Rowena na wala pang alam ang Don sa nangyari. Maya-maya ay nakarating na sila sa restaurant at tama nga ang hinala ni Rowena. Naroon ang mag-ama na sabay pang namutla nang makita sila ni Oliver. Oh, Mr. Oliver? What a small world, iho. Halika at sabayan mo kami sa pananghalian. Magkakilala kayo ng anak ko? Wika ng Don at kinamayan pa ang binata. Nagtaka naman si Rowena pero hindi siya nakisabat sa usapan. Nakita ng dalaga na putlang-putla na ang dalawang lalaki sa harap ng pagkain at pinagpapawisan na rin ito. I'm Rowena's boyfriend po. I didn't know na ikaw pala ang papa niya. What a small world indeed. At anong ginagawa nila dito? Ngiting tanong ng binata sa mag-ama. Oh, may boyfriend pala ang anak ko? Bakit wala siyang nasabi tungkol sa'yo? Sila ang mga kaibigan ko, Mr. Oliver. Relax, wala akong balak na kainin kayo o maningil sa utang niyo sa akin. Mawalang galang na po doon. Pero nalaman kong ipinagkasundo mo ang lalaking ito sa nobya ko. Tulala naman ang Don at tila hindi alam ang sasabihin. Oh, I'm sorry, iho. Iha anak, hindi ko naman alam na magsyota pala kayo. Anak Rowena, bakit di mo sinabi? Paano pa naman kasi? Wala kayong ibang bukang bibig, kundi ang kaibigan mong yan at ang anak niya na may malaking utang sa nobyo ko. Tulala lamang ang Don at hindi pa man nagsimula ang kainan ay nagsialisa na ang mag-ama. Oh my goodness, kung hindi pa kayo dumating, tiyak kung hindi na pinatapos ng binata ang nais na sabihin ng Don. Oh, it's okay, Tito. Hindi naman ako papayag na may kasal sa ibang anak ninyo. Mahal ko po si Rowena at sa akin lang siya pwedeng magpakasal. Tulala naman ang dalaga. Nais niyang kiligin pero naisip niyang palabas lang pala ang lahat. Dad, restroom lang ako. Mabilis na tumayo si Rowena at pumunta ng restroom. Ang hindi niya alam ay sinundan pala siya ng binata. Gulat na gulat si Rowena nang makitang pumasok si Oliver sa loob ng ladies' room. What the? Anong ginagawa mo? Hindi na natapos ng dalaga ang sasabihin dahil bigla na lamang siyang hinalikan ni Oliver sa labi. Nanlaki ang mga mata ni Rowena dahil sa bigla-biglang paghalik ng binata. Kaagad lumayo si Rowena nang bitawan ng binata ang kanyang labi. Uy, bakit mo yun ginawa? Saad ng dalaga. I like you, Rowena. I mean, I love you. Seryoso ako doon sa sinabi ko sa iyo na love at first sight ako nung una kitang makita sa harap ng hotel. Wait, naniniwala ka sa love at first sight, Oliver? Of course. Ikaw ba hindi naniniwala? Okay, I get it. You don't like me. Dinala mo lang ako dito dahil kailangan mo ang tulong ko. Malungkot na wika ni Oliver at akmang aalis na sana nang biglang hinawakan ni Rowena ang kamay nito. Wait lang. Excited kang umalis ha?
Ang totoo kasi niyan, I felt something too. Noong una rin kitang nakita. Kaso masyado kang istrikto, kaya hindi ko masyadong nakita ang gwapo mong mukha. Basta ang alam ko, nakabaston ka. Marahan namang tumawa si Oliver at hinarap ang dalaga. Actually, nawala na ako ng pag-asa na bumalik sa doktor ko. Na-aksidente ako 1 year ago, pero tinigil ko na ang session ko sa ospital. Pero nagbago ang isip ko nang makilala kita, Rowena. Ganoon kita kagusto. Napakagatlabi naman ang dalaga at ngumiti. Okay, sige na nga. Tayo na. Total, gusto naman natin ang isa't isa. Pero, hey, syempre, manligaw ka muna sa akin, ha? Tumawa na lamang si Oliver at niyakap si Rowena. Kahit mag-asawa pa tayo, ay liligawan pa rin kita. Kahit tatanda na tayo, hindi ako magbabago. Unang beses ko itong maramdaman, Rowena. At nais kong ito na rin ang magiging huli. Marry me, Rowena. Kahit ilang araw pa lamang tayong magkakilala, sana hindi ito maging hadlang. Oo naman, ano ka ba? I'm sure about you, Oliver. Bakit pa nga ba natin patatagalin? Kung sa simbahan rin naman ang endgame, diba? Mahal kita. Ngiting wika ng dalaga. Mahal na mahal kita, Rowena. Malambing na wika ng binata at hinalikan sa noo si Rowena. Sabay silang lumabas ng restroom at nakita nilang hinahanap na sila ng Don. Napatawa na lamang sina Oliver at Rowena nang tanungin sila ng Don kung saan sila galing. Sa susunod na araw ay formal na hiningi na Oliver ang kamay ng dalaga. Kasama ang driver ng binata ay masaya ito para sa kanila. Hindi inakala ni na Oliver at Rowena na magkaroon rin ng panibagong pag-ibig para sa driver ni Oliver at sa katulong ng dalaga. Ay nako, pag-ibig naman mahal. Masyadong misteryoso. Akalain mo yun? Na in love ako sa babaeng basta na lamang nagalit sa akin sa harap ng hotel. Kasi siya daw ang naunang mag-book. At look at them. Dito lang pala mahahanap ng kaibigan ko ang pag-ibig niya. Masayang wika ni Oliver na sinang-ayunan ni Rowena. 2 taon rin ang nakalipas bago nagpakasal ang dalawa. Nauna pang nagpakasal sina Cardo at nobya nito dahil kinailangan pang magtapos si Rowena sa kanyang culinary arts bago pakasalan ang nobyo. Naghihintay naman ang binata dahil mahal niya ang babae. Hindi nagtagal ay tuluyan ng naging misis ni Oliver si Rowena na labis nilang ikinatuwa. Labis-labis rin ang pasasalamat ni Rowena sa taas dahil kung hindi niya binuksan ang pinto ng itim na kotse at mapagkalaman itong taxi, ay hindi niya makilala ang lalaking magiging kabiyak niya habang buhay. The end. Alrighty mga kakulay, I hope you enjoyed the story. Thank you all my subscribers and listeners. This is Ethel McMenamin saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Daghan kayong salamat. See you sa next story. Bye!